Pag-usapan natin ang mga naganap kanina sa Kamara tungkol sa pagbasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law na si Professor Paulo Tamase. Magandang hapon po, Professor Tamase, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon po sa inyo at sa mga tagapakinig. Opo, Professor, ano ang inyong masasabi dito sa naging pagbasura sa impeachment complaint, yung dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo ng Committee on Justice? Siguro po unang-una mahalaga intindihin kung ano po yung nangyari today. Medyo yung proseso po kasi ng impeachment hindi naman po natin kadalasan nakikita. So maganda po siguro na alalahanin na ang nangyari today ay tinatawag na dismissal for insufficiency of substance. So ibig sabihin po noon ay base sa rules ng House, yung mga alegasyon po ng mga ginawa di umano ni President Marcos ay hindi umaabot dun sa antas ng isang impeachable offense. So nakita po natin hindi naman po nagkaroon ng presentasyon ng ebidensya, hindi pa ho nagpakita or ng mga testigo o yung mga witness. Base lamang po dun sa alegasyon, mukhang hindi po raw umaangat dun sa level of an impeachable offense yung mga ginawa ni President Marcos. So yun po yung base po doon, kung palawigin natin yung understanding natin dito sa kaso na ito, kung i-apply natin yung 1-year bar na madalas natin na pag-uusapan, ibig sabihin din ay hindi pwede maghain ng complaint laban kay President Marcos more or less isang taon mula ngayon. And Professor, kanina is partner din, paulit-ulit natin narinig yung personal knowledge, Kasi ang narinig ko kanina dun sa mga mambabatas, nung kine-question nila yung mga nag-sponsor ng mga articles of impeachment, parang sinasabi, karamihan ay based on mga news articles, yung mga allegations nila. Gano'n pa ho ba kahalaga yung mga sinasabi nila na personal knowledge po? Opo, So, base lamang po sa pananaw ko at doon sa longer view ng impeachment, kasaysayan ng impeachment natin, yung personal knowledge po, mahalaga po siya upang malaman kung mayroon ngang sapat na ebidensya upang itulak yung kaso, paakyat sa Senado, kung yung trial natin sa Senado. Dati ang naintindihan ko po kasi dito sa sufficiency in substance ay tinitingnan lang natin kung sapat yung mga alegasyon. So, a long way of saying na kung aaminin natin, kung hindi naman talaga, but kung aaminin natin yung mga alegasyon na iyon, kung tatanggapin natin, impeachable offense ba? Yun nangyari kay President Marcos, ay yung ginawa ni o umano ni President Marcos. Ngunit itong Committee on Justice, base dun sa pag-unawa nila ng sarili nilang patakaran, mukhang ang pag-intindi nila ay titignan na rin nila kung totoo ba, or hindi naman totoo ba, o kung may personal knowledge ba yung mga nag-verify ng complaint o yung naghain ng complaint. So base siguro or mukhang base doon sa assessment nila, hindi po nami-meet yung threshold na iyon, yung requirement na iyon, kaya po nila ibinasura yung complaint. Pero ano po sa tingin nyo, Professor, masyado ba silang naging mahigpit or stricto na kinakailangan talaga ay may personal knowledge? Kaya dinismiss nila mismong si dating DOJ, ating chief na si Laila De Lima, sinasabi, hindi kailangan. Hindi ba? So parang very interesting lang po yung kanilang mga pinanggagalingan, Professor. Opo, So, sa perspective ko lamang po, ang palagi ko po ay masyado naging mahigpit. Ang tinitignan po kasi natin ay nagkaroon po ba ng sapat na alegasyon. Yun lamang po ang test sa rules ng House. Ibig sabihin po nun nga, kung halimbawa, kung paniniwalaan natin lahat ng alegasyon na iyon, umaakyat ba siya sa isang antas ng impeachable offense? Kung yun po yung test na gagamitin natin, wala pa po tayong pakialam sa ebidensya. Wala pa rin po tayong pakialam kung totoo ba, or kung mayroon bang personal knowledge yung sinasabi nung nag-file ng complaint. So, ang tinitingnan lamang po doon ay kung sapat po ba yung alegasyon. So, sa palagi ko, medyo naging mahigpit. But on that note po, dahil tapos naman na rin po yung impeachment complaint na ito, sa palagi ko po,
in the final analysis ay tama pa rin yung dismissal for insufficiency of substance. At least doon sa mga parte kung saan may allegation tungkol doon sa malawakang graft sa pamahalaan. At explain ko ng mabilis, no? Sige, po. Professor, yes. Karamihan po nung explanation, karamihan po kasi nung allegation na iyon ay nakapokus doon sa supposedly either kawalang control ng Pangulo, no, or yung mga unprogrammed appropriations, mga insertions sa budget. At kahit aminin pa ho natin yon, at mukha naman pong totoo po yung iba na mayroon nga pong mga insertion at unprogrammed na appropriations, hindi po ako sigurado kung aangat po yun sa antas ng betrayal of public trust o culpable, no, na violation ng saligang batas o graft and corruption. Malamang yung kapabayaan ng pamahalaan sa paghihigpit doon sa budget ay isa sa mga rason kung bakit nagsilabasan at nagkaroon ng mga flood control anomalies sa ating pamahalaan. Ngunit mahalaga po alalahanin na ang test po kasi sa impeachment ay karapat-dapat pa ho ba magpatuloy sa pwesto yung isang opisyal. At yung isa po kasing key na depensa ng Pangulo ay ito din po yung kalakaran noong mga nakaraang administrasyon. Sumusunod lamang sila sa kasalukuyang, nung time yan, no, kasalukuyang estado ng batas or sa pagkakaunawa nila. So bagaman hindi wise yung desisyon na iyon, siguro hindi maingat or kulang sa pag-iingat, hindi po ako sigurado kung impeachable po talaga yun. Okay. And Professor, no, huling tanong na lang po. Kasi alam naman natin na may isa pang napipisil. Kumbaga magkakaroon ng isa pang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara naman. Paano makaka-apekto yung naging desisyon kanina sa Kamara dun sa magiging impeachment complaint kay VP Sara? Kumbaga, lulutang din ba dyan yung mga salitang personal knowledge, yung mga ganyan? Tingin nyo, would this work in favor against sa impeachment case laban kay VP Sara? Okay, napakamagandang tanong po niyan, no? Kasi kung consistent yung House sa kanilang patakaran at kung titignan nila ng seryoso yung kanilang trabaho bilang sa impeachment, no, bilang isang instrumento ng pananagutan, kailangan nila makuha yung tiwala ng publiko doon sa kanilang proseso. At isang paraan upang makuha yon ay maging consistent. So, yung application ba ng House Rules sa kaso ni President Marcos, ganun din ba yung magiging application nila sa kaso ni Vice President Duterte? So, kung pag tinignan din nila yung kaso ni Vice President Duterte, titignan din nila ngayon, no? Meron bang personal knowledge yung tao na naghain ng complaint? Or kung wala man personal knowledge, yung general kasi na hulugan niyan, no, ay kung hindi man personal yung knowledge ko, ay knowledge siya based sa mga official na dokumento. May maipapakita ba sila? May nakalakip na ba doon sa complaint? Parang yun po ang magiging test ngayon. So kahit papaano, kung may mga kaalyado man ng Pangulo na nasa Committee on Justice, pinataas din po nila yung standard para doon naman sa complaint laban kay Vice President Duterte. Alright. Okay, maraming salamat po, UP Law Professor Paulo Tamase. Maraming salamat din po.